Hi angels and free spirit, welcome to the Charms Tarot. Today's reading is another PK card reading at ito po yung continuation ng una natin reading doon sa nasa description box yung ating PK card reading. Ayan, so nasa group 2 tayo ngayon. Kung gusto niyo pong mapanood yung umpisa nito para makapili po kayo ng maayos, so ilalagay ko na lang po sa baba ng description box yung link para po maumpisahan ninyo yung buong reading. Ayan, so ito po yung group 2. Ang question po natin is, babalik pa ba sa inyo yung person ninyo or hindi na, at kung ano yung mga tumatakbo sa isip nila. Ayan, so yun po yung ating reading ngayon. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do lang subscribe and click the bell icon for more updates para lagi po kayong updated sa mga videos na katulad nito na kung saan kayo interest. Ayan, so yun po yung ating reading. Ayan, ito po yung group 2, okay? So, umpisahan na po natin. And para sa mga group 2, ito po yung inyong reading sa situation, challenge, advice, and outcome. Sa nababibe ko po dito, kung ano yung iniisip nila at kung babalik ba sila sa inyo. So, ito po yung sagot. Ayan, sa situation, etong person ninyo, masculine man o feminine, vice versa. Hindi po importante kung ano pong gender ng mga sinasabi ko dito. Isipin nyo na lang po kung ano po yung totoong senaryo sa buhay ninyo. Ngayon, itong person ninyo na medyo bata-bata pa, mas bata pa kumpara sa inyo, itong person ninyo, sobrang namimiss na kayo. Okay? Sobrang miss niya na kayo. Void na void, as in void, especially sa mga LDR. Ayan, hindi lang naman hindi porkit LDR kayo is nasa ibang bansa na yung partner ninyo, nandiyan lang din sila sa kumbaga area lang na medyo, basta something, may pagka LDR na rin. Kasi, hindi naman kayo madalas magkita. Ayan. So, ini-imagine kayo nitong person ninyo. Namimiss niya kayo. Gusto niya kayong makita, gusto niya kayong mayakap, gusto niya kayong makatabi. Pero, yung nababibe ko dito, na mas may edad, etong si feminine kaysa kay masculine. Some of you. Then, sa other side ng energy na nababibe ko dito is mas may edad si masculine compare kay feminine. Ayan. So, vice versa. Basta isipin nyo na lang vice versa to. Ayan. So, some of you, may nababibe ako dito na ma-pride. Alam mo, yung umiiral yung ego nitong person ninyo. Bakit hindi nila kayo kinokontak? Bakit hindi nila kayo mini-message? Bakit hindi sila nagre-reach out? Bakit hindi sila nakikipagkita o nagyayaya na makipag-date sa inyo? Some of you. Yun yung tanong. Dito sa iniisip nitong person mo sa'yo. Bakit? Yun ang tanong niya. Ang dami niyang question sa isipan niya. Hindi ko alam kung ano naging issue ninyo, okay? But, nakikita ko kasi dito, yung nababibe ko na energy, parang tinitest kayo nitong person ninyo. Masculine man o feminine, sinusubukan kayo nitong mga person ninyo kung kayo ba ay lumalaban din o pinaglalaban nyo yung relasyon ninyo o hindi. Kasi sa nakikita ko dito, some of you, especially sa feminine, gusto nang bumitaw, gusto nang sumuko, gusto nang sumurrender, gusto nang umayaw.
Pero, etong si masculine, na nababibe ko dito, still, kumbaga, naka-stand pa rin siya sa ground niya. Ibig sabihin, ayaw niya bumitaw. Okay? Kumbaga, mas mahigpit pa yung kapit niya sa tuko. Yun yung nababibe ko dito. Hindi man siya showy. Kumbaga, hindi niya masyadong pinapakita sa tao kung paano niya ipakita yung love niya sa'yo. Alam mo yun? Yung importance, yung importante mo, o halaga mo sa kanya. Hindi man siya ganun ka-showy. Kumbaga, masikreto siyang tao, pero alam mo yung relasyon ninyo is yun nakikita ko kasi dito, wala namang kayong dapat ipag-alala sa love life ninyo, no? Regarding dito sa person ninyo na to. Hindi siya yung klase ng lalaki na iiwan kayo basta-basta or i-abandon kayo. Hindi siya yung klase ng lalaki na tatakbuhan ka, tatalikuran ka. Hindi siya ganun. Kasi sa nakikita ko dito, may pagka-matured, kahit na bata pa pero matured yung isip. Gets niyo yung ibig sabihin? Kaya mo naman ang masculine. Bata pa siya pero matured, mag-isip. Siya yung klase ng lalaki na mapagkakatiwalaan, masikreto, malihim, oo. Pero siya yung mapagkakatiwalaan mo kasi hindi siya tumitingin sa material na bagay. Hindi siya tumitingin, hindi kanya minahal dahil sa material, hindi kanya minahal dahil sa pera, hindi kanya minahal dahil sa kung ano yung binibigay mo sa kanya. Hindi yun. Stable yung relationship ninyo kasi mahal ka niya. Kumbaga, ang tingin niya sa'yo, kahit hindi ka pa niya buong kilala or hindi niya pa kilalang kilala yung buong pagkatao mo, ang tingin niya sa'yo is precious. Alam mo yung sobrang mas mahalaga pa sa ginto. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kung hindi niyo na-appreciate yung pinapakita niya sa inyo kasi hindi naman siya ganun ka-sweet. Kumbaga, ano lang siya, normal, parang ganun. Pero, mahalaga kayo para sa kanya. Alam mo yung sabi ko nga, ang tingin niya sa inyo, ginto, alam mo yun. Hindi sa material sa material na bagay tumitingin. At, hindi kung anong meron ka ngayon, yun yung nagustuhan niya sa'yo. Hindi yun yung nakikita ko dito. Basta, ang alam ko lang, at nakikita ko sa kanya, kung ano yung nasa isip niya, yung intuition, at kung ano yung sinasabi ng damdamin niya, yung isip niya, yung loob niya, yun yung sinusunod niya. Hindi lang puro utak ang ginagamit niya. Sabi ko nga, wala pa pala akong sinasabi. Ito pa lang sasabihin ko. Mas maganda na magmahal ka ng antag dito, ng hindi ginagamit yung isip. I mean, kasi yung iba kasi nagiging wise, alam mo yun. Yung iba gusto matalino yung partner nila, pero yung pagiging matalino na yun ginagamit sa kalokohan. Gets yung iba, ibig ko sabihin. I mean, kumbaga ginugulangan na kayo, inuutakan na kayo kasi matalino sila, alam nila yung ginagawa nila. So, etong person yun na to, hindi siya ganon. Kumbaga, matalino naman siya, pero hindi yun ang ginagamit niya. Kumbaga, balance. Kumbaga, sabi nga, pag nagmahal siya, tanga. Alam mo yung bulag siya sa pag-ibig, ganun. Tanga siya sa pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig talagang umiiral yung love. Yun yung nakikita ko dito sa kanya. Once na minahal ka niya, mahal ka niya. Once na seryoso ka niya, seryoso siya sa'yo. Yun. So, yun yung nakikita ko dito. Napahahalagahan ka niya. Yun yung nakikita ko sa kanya. At hindi siya yung klase ng lalaki na isi-share ka niya sa iba. No, hindi siya ganun. So, yun nakikita ko dito, may pagka-selfish man, pero yung selfish na yun is napaka-sweet. Kasi gusto niya, sa kanya ka lang. Kumbaga, stick to one lang siya. Marami man nagkakagusto sa kanya o naghahabol na ibang babae o ibang lalaki,
pero napaka-stick to one niya. Gets mo ibig sabihin? So, yun yung nababibe ko dito. Sabi ko nga, masikreto siyang tao. Hindi siya yung bulgar. Okay? Hindi siya yung kailangan niya ipangalandakan o ipagsabi kung kani-kanino yung meron siyang ganyan, meron siyang ganito, meron ganito, ganyan, ganon, etc. bla bla. Pero hindi siya ganon. Basta, yun nababibe ko dito, pagkakatiwalaan niyo sila kasi, magtiwala na lang din kayo. Kasi, yung nakikita ko kasi dito, sasabihin niya rin naman kung ano yung totoo sa inyo. Sa ngayon, kung medyo masikreto, malihim, at napaka-silent itong person ninyo, feminine man o masculine. Yun yung nakikita ko dito na ginagawa niya yung alam niyang tama. Yun. So, yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, mas high yung knowledge nito compare sa mga ibang partner ninyo past relationship. Hindi nyo man sila maintindihan. Okay? Hindi nyo man sila mag-gets. Hindi nyo naman sila, kumbaga, hindi nyo sila mag-gets, hindi nyo sila maintindihan, hindi nyo talaga alam kung ano yung plano or yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa. Pero, sabi ko nga, magtiwala na lang din kayo kasi para sa inyo din naman at para sa magandang takbo ng love life ninyong dalawa or relationship ninyong dalawa kasi para sa ikabubuti nyo rin naman yun. Kumbaga, tiwala na lang din kayo sa kanila, dito sa mga person ninyo. Ayan, so yun yung nababibe ko dito. Ngayon, ang tanong, kasi yun yung mga nasa isip nila. Ang tanong, kung ito bang person ninyo, babalik pa ba? O hindi na? So, tingnan natin. Babalik pa. As in, may reunite pa, may fun pa ako nakikita, kumbaga may celebration pa. May mga bago. I mean, malaking pagbabago. Kumbaga, ito, hindi nyo pa na-experience sa talang buhay ninyo, maraming changes pa na mangyayari. At marami pa kayong ma-experience na magagandang bagay kasama itong person ninyo. So, yun yung nababibe ko dito. Kumbaga, tiwala na lang. Tiwala. Yun lang talaga yung masasabi ko dito kasi kung iniisip nyo na wala nang patutunguhan, wala nang pupuntahan yung relationship ninyo, dun kayo nagkakamali kasi marami pang offer. Marami pang pagkakataon. Marami pang magagandang mangyayari na hindi nyo pa nagagawa sa talang buhay ninyo. So, yun yung nakikita ko dito. Ayan. So, yun po yung buong reading. Maraming salamat po. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. Ayan po, so next po is group 3.